Okay, magandang tanghali mga kaspiro. Ngayon ay mag-superfishing naman tayo. Araw ng Sabado. So, wala nang pasok. Ayan. Daan tayo dito sa Villapas Elementary. So, bagong spot to. Bagong area yung pupuntahan namin. So, dito kami sa Barangay Villapas dumaan. Kasi mas malapit. So, itong daan na to ay papunta siya ng sitio ng Baybay, no? Sa medyo malayo-layo rin. So yung ibang mga estudyante ko dito nakatira. So sabi ko sa kanila ay magdala na ng baon para hindi na sila umuwi. Pagdating sa tanghalian ay hindi na mahirapan pa kasi malayo nga. So itong barangay na to ay tinatawag na Barangay Villapas, which is mas nauna ito. Mas naunang barangay pa kaysa sa amin sa barangay ng Ibahay. Ito po ay sakop pa rin ng municipality ng El Nido, Palawan. So yung pangunahing hanap buhay nila dito ay pangingisda. And may ilan din na nagsasaka. So dito medyo rough road siya. Yan, yung nasa unahan ko si Dudes Piro TV yan. Ayan. So, malapit na rin kami. So, pagdating namin dito, ay sakto, kalmang-kalma talaga. Yung bangka kasi namin ay doon pa sa inyo Ibahay, magagaling sa may ilog. Tapos nakausap na rin ni Dudes na dito na lang kayo magkita. Yan si Dudoy. And si Bandong. Yan yung mga lagi namin kasama pag dayo kami. Siguro ang oras ngayon mga tanghali na rin. So, dito ay medyo mataas ang tubig. Tapos, yan, pumunta kami dyan. Yan yung pantalan. So, kala namin dito na yung bangka. So, hindi pa dumating. Kaya siguro naghintay kami mga sobra isang oras. Kasi ang estimate namin mga 1 o'clock bago kami nakaalis ng hapon. So dito ay nilapag lang na lang muna namin yung mga gamit. So yan yung mga daing na binilad ng mga taga Villapas. Mga nakatira sa Baybay. So yan, binibenta rin nila yan sa bayan. So dito ay kala ko nga dito na yung bangka, wala pala. So after na makapag lakad-lakad dyan ay bumalik kami doon sa malilim na lugar, sa shaded area na para habang naghihintay. So dito kita ko yung dati kong katrabaho. Ito yung heartthrob ng Villapas. Barangay Villapas. Hi ka muna. Hi. Yan dati kong kasamahan. So, dati yan siya sa resort. Nung wala pa ako sa DepEd ay sa resort kami. So dito, malapit na kami sa area. Tapos pansin ko na medyo maagos. May agos siya. Doon na kami sa likuran. May current. So nag-decide kami. Medyo kuble-kuble. Nandoon na kami sa may likod. Linaw yun, oh. Dito na tayo sa spot. Yan si Dudes Piro TV. So dito na kami. Si Sa spot. Arnel. So excited ako kasi Doon first sa time likod, ko si Dudoy at saka makapag-dive si na, Bandong. na may camera na Dito na kami sa spot. malayo. Hindi doon sa Sitio Lagpan. Dito, Yan, bagong spot. ina-expect ko talaga na malinaw yung Shoutout dagat. kay Makmak. So, Busy na sa ayan. tubigan hindi na makasama.
Nagre-ready lang. Ayan, si Bro Delmar. Pamana ng corner. Ayan. Bangabang na lang kung ano yung mahuli. Sana makahuli tayo ng malaki. Ito ay sakop na ng ano. Sakop na ng Linapakan. Tsaka sa may kabilang side ay sakop na ng municipality ng Taytay. So dito, ako ang naunang bumaba. Excited na. Si Dudes pala nandun na rin. So yan, chinek ko lang yung gear ko kung okay na. Tapos, dive na tayo. So dito pag check ko, malino naman siya. Pero marami yung parang latak-latak. Ayan, tapos yung mga maliliit na medyo makate. Ayan, pero sabi ko, goods na ito kaysa doon sa spot ko na lagi kong pinupuntahan sa mga previous vlog ko sa Sitio Lagpan. Talagang malabo. So dito ay sabi ko okay na to. Ito yung ating unang drop. So wala akong isda dyan. Talagang warm up dive lang. Kaso biglang lumitaw sa akin sa gilid ko yung coral trout. So yan, dandahan ako. Nag free fall na lang ako dyan. Kasi mailap. So ayan. Tinamaan naman. So ayan yung unang dive natin. Swerte talaga, unang drop. Tapos may nakuha agad. So medyo nanibago tayo kasi nga matagal-tagal din tayong hindi nakapag-dive. So galing tayo ng Puerto Princesa. Ayan, napailalim yung tama. Yan yung mga klase ng suno na masarap. Oh. Ayan. So dyan, malakas pa yan. Tapos tinanggal ko sa yung shop. Kaso gumalaw. Ayun, nakabitaw. Binalikan ko kaya lang hindi ko na nakita. Wala akong dalang flashlight. So dito sa dive na to, medyo may kilaliman. Estimate ko to mga nasa 15 meters yung lalim. More than. So kala mo malayo, malapit lang pero malinaw kasi kaya yan. Dito hindi na ako sumagad, may nakita ako ditong Spanish flag, snapper. So hindi na ako kumilos dyan, nag-free fall na lang. Kasi mailap itong isda na to eh. So ayan. Mabuti, tinamaan. So yan, medyo sumabit pa yung shop sa bato. Kaya inuunti-unti ko na mahila. So, dahan-dahan lang yung angat natin. Ayos na rin yan. Yun yung ating unang isda. Yung una kasi nakawala. So, pag may mga ganyang isda, talagang pinapana ko yan kasi mataba din. Masarap yan sa sinigang. So, ano na rin yan? Abot na rin yan ng 1 kilo. Parang 1.1 nata. Malaki na rin. Tapos ang tabaan yan. Kasi yung tiyan niya, tinan nyo. Yung mga pula-pula talaga. So, dito, next drop natin ay marami, parang 3-4 na Spanish flag uli. So, dito ay nag-free fall lang tayo. So, maamo naman sila. Hindi na ako nag-fin dyan kasi baka tumakbo pa, lumayo. Pinili ko yung pinakamalaki. Ayan. Tumagos na sa shop. Nasa line na yung isda.
So yun yung ating pangalawang isda. Spanish flag snapper ulit. Or dito sa amin, mas kilala yan sa local, no, tawag na saging-saging. Yung mga ganyan di talaga may iwasan, lalo pag yung pagpaanan mo ay pailalim. So minsan talaga sumasama yan yung ganyan. So hindi na rin yan siya live. Patay na rin yan yung corals na yan. So dito ay ayan, medyo buhay pa. Hindi kasi na spine shot. Pero kung na spine shot yan, hindi na makagalaw. Next trap natin dito, hindi naman yun pa rin, same spot. So tingin-tingin tayo dyan kasi sa part na yan, yung buhangin na yan. Pero medyo may kilaliman pa rin yan. Mga nasa 15 meters yan. Yan lang ay hindi na ako sumasagad kasi wala naman eh. Tanaw ko naman sa ilalim kung may isda o wala. So nung makita ko dyan si Dudes, nasa gilid ko na pala. So umahon na lang ako at ayan. Ha? Suno, nakabitaw sa ako ng drive ko, suno. Diyan, hawakan ko na, tinanggal ko nakabitaw. Puta sa video ko pa rin. Tapos sabi-saging ng malaki din, diyan nakabitaw din. Next drop natin dito ay may nakita akong coral trout. Papanain ko na sana kaso bumalik sumuot sa butas. So hindi ko na napana. Dito ay lumipat ako ng spot, no, ng area na mas malayo doon sa una. So dito medyo may mabuhangin siya na hindi na makalaliman, siguro mga nasa 7 meters lang. So paglingon ko, meron nakita yung rabbit fish. Malaki to. So yan, kinuha natin. Maamo siya. Ayan, sa pool. So tagos na naman siya sa shop. Nasa line naman siya. Mapapawala yung spot na to. At saka napansin ko dito, ang ganda ng corals. Talagang hindi siya sabi na daan ng mga dinamita or nasudyum, no. Talagang buhay na buhay siya. Yung mga corals, ang ganda. Kaya lang dito ay pag malakas talaga yung agos ay yun, hirap din kung pang snorkeling siya, lalo na kung mga guest ang dala mo ay mahirap, ha? Kung mga baguhan pa. So pansin nyo yun, medyo parang abot na ito lang 1 kilo kung di ako magkakamali. Laki nito. Ayan. So yung mga ganyan ay sabi ko nga nakareel yung spear gun ko, so hindi ko agad yan nilalagay sa bewang ko kasi nga matalas yung dorsal fin, pectoral fins, yung mga tinik yan. So ginaganyan ko muna siya ng kutsilyo na para mapurol, so para hindi tumusok sa likod kasi masakit yan makatusok. Next drop natin, dyan lang ulit tayo. Mga nasa 7 meters lang yan, or wala pa nga, baka nasa 5 meters lang. Dito, meron agad ako nakita ang isang green jobfish. Sabi ko, ayos to ah. So maamo siya. Tinamingan ko na lang. Ayun, mabuti tinamaan. So malakas din pala to kahit maliit lang. So nakita ko naman na maganda yung patama natin. Pero hindi ako nanigurado. Sabi ko, hindi ko na siya pinersa. Hinayaan ko na mapagod. Sabi ko, sayang to. Malaman itong isda na to. Parang iba ang tawag nila, malaguno. Nakakita ko niyan sa palengke. Sabi ko, lumalaki pala to. Siguro mga nasa 8 kilos, mga 10 kilos. Sabi ko, sana makakuhuli ako ng ganong kalaki. Ayan. Sa tawag dyan, malaguno or green jobfish. So pansinin nyo yung kanyang dorsal fin.
yung kulay, pati yung kanyang kaliskis, no? Unang kuha ko niyan yung wala pa akong camera. Tapos ngayon may camera na ako. So, yung tinimbang ko yan ay nasa 1 kilo na rin yan. Problema, hindi naman natin naulam kasi pagdating ko sa bahay, may bumili agad. So, nahiya naman ako kaya binenta ko na lang. Shoutout kay Janry Nagibara. Siya ang nakabili niyan. Malaman yung isda na yan. Talagang hindi kayo lugi kahit ihaw. Masarap siya. Sa inyong yung namamana ako talagang pangalawang best pa ako nakakuha niyan. Dito next drop natin ay meron tayo nakita dyan na isang maliit na putian. Sabi ko kunin natin to, sayang din. Ayan. So tinamaan naman. Kung mapapansin dyan, ang ganda ng mga corals, stable corals. Hindi na ako pumunta ng malalim kasi dito maraming isda. Hindi makalakihan pero ayos na rin. Sigurado na hindi tayo masisiro. Yung mga kasamahan ko kasi sila doon sila sa Panganto. Kaso hindi ko alam kung may huli sila. So check ako dito sa mababaw lang. Next drop natin, meron nakita isang green jobfish uli. Ito siguro mga nasa 2 kilos, mas malaki. Nung nagtatawag ako sa kanya, kaso ay ayan o, lumayo na. Tapos biglang lumapit, bumalik. So hindi ako nakapag, medyo na-excite ako dyan. Kaya pinuro ko agad yung trigger. Ang problema, hindi ako tumama. Malayo pa, sayang talagang laki. Mga nasa 2 to 3 kilos yun. Dito hindi ko pala naon yung camera ko. Pero yun, napana ko nga. Isang putian uli. So sayang din, sabi ko kunin ko na to. Mas malaki to sa naunang putian kanina. Nakuha natin. So dito ay habang tumutunog siya, may lumapit na black tip reef shark. Malita naman. Pero ito sa spot na to talaga dito ay maraming mga pating din. Ayan siya. Hindi naman niya nag-receive. Nakakatakot yung tiger shark. Pero ganun pa man, kahit ganyan yan siya, yung mga black tip na malalaki or white tip, delikado pa rin, lalo na kung meron kang isda sa bewang. Siyempre pag gutom, talagang baka madali ka pa. Hindi ka naman kakakainin, pero yung dahil sa isda, yung baka makagat ka. Dito sa drop na to ay meron ako nakitang parang dalawang Spanish flag snapper ulit. So nag-free fall ako dyan. Tapos pinesto ko ng maayos. Pinesto ko ng maayos dyan. Mas maamo tong dalawa na to. Pinili ko yung malaki. Ayan, lumapit pa talaga sa akin. Ayan, sa pool. Sabi ko, ayos na to. Parang nakatatlo na ako na Spanish flag. Tuloy 4 yan. Yung isa mas malaki, yung unang tira ko na hindi ko nakuha ng camera. Nakabitaw. Tinamaan na rin kaso bumaon yung shop ko sa bato. Tapos nung gumalaw siya ay nawasak yung tiyan niya. Sayang yun, malaki pa naman. Pero ito goods na rin. Ito walang 1 kilo pero goods na rin yan. Mga 0.6 ata yan, laki niyan. So yun yung huli natin. Tignan nyo yung unang kuha ko ng Spanish flag. Mataba talaga yan siya. So ayos na rin. Diyan si Dodds, kunti ang huli niya. So sa dive namin ako lang yung medyo maraming huli. Yung dyan nilagay ko na sa cooler.
Siguro nag-start kami mga around past 1 na. Magtuto na siguro yung dive namin. So, dito ay parang napagod na rin kami dahil nga maagos. So, tinatanong ko sila, sabi namin ay hanap pa kami ng ibang spot. So, nung lumipat kami sa ibang spot na malapit lang, nag-google na lang kami kasi hindi namin makita. So, nung makita namin sa Google Map na may bahura, tingnan namin. Pag dive namin, wala rin kaming nakita. Talagang mahina yung isda sa araw na to. So after nyan, after na makapalipat kami ng spot ay nag-decide na kami na umuwi na. Kasi parang mga nasa around 4:30 or 5 PM na rin. So medyo mga 30 minutes pa yung biyahe namin simula sa spot na yun hanggang sa Barangay Villapaz. So dyan ay pauwi na kami. Siguro mga nasa 5:30 na siguro ng hapon yan. We're here. Dito mainit. Dito na kami. Ayan, low tide. Ya, bugsayan nila, ma'am. Bugsayan. So dito, after namin na makapag-prepare ng gamit, so nag-prepare na rin ng yung mga gamit na namin para makauwi na rin kami. Kasi parang mga alas 6 na rin ng hapon. Ng paggabi na rin. So yan, tinan nyo. Hindi naman karamihan yung huli ko. Hindi na marami. Pero goods na rin yan. Meron ng pang-ulam. So salamat sa inyo mga Kaspiro, sa mga nanonood.